Nabidyuhan si Treasure Hunter na man-made mountain. Ang man-made mountain ay isa sa mga palatandaan ng pinaglagyan ng Yamashita Treasure. Isa itong ebidensya na kung saan nagsasabing totoo talagang mayroong mga man-made mountain na ginawa ang mga Japanese Imperial Army noong Second World War dito sa iba't ibang lugar sa buong bansang Pilipinas, no? Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo ang bidyong ito sapagkat ipapakita natin sa inyo ang isa pong video na nagpapatunay na mayroon talagang mga man-made mountain, no, sa Pilipinas. Para palibot nyo rin para makita sa akin. Ito ito makita itong pan ba? Nawa naman. Na do anak ya lagi tu ketika ho anak. Nagamit ko ng water pump din nila. Gandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Hinawtunta nga na ata sa maayong kahimtang, no, bisag maglungag lang tag kamuting kahoy diha o bisag kuan mais o kamuti basta himsog ang atong lawas. Naimbag na daw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano ken Cordillera, no. May adna adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik, no, sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting at ito ay video ng isa po sa ating ka-treasure hunter na naipadala sa atin na nagsasabing totoo talaga na mayroong mga man-made mountain. Isa po ito sa patunay, no, itong kanyang video na may mga man-made mountain sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na ginawa ang mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan, taguan ng kanila pong kayamanang daladala, no, sa kabundukan ng Pilipinas. Kaya atin pong ibabahagi sa inyo ngayon kung nasaan ang Yamashita Treasure dito. Kaya panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito, no? Pero bago yan, no, tayo muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, no, bashers, haters, no. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. At huwag nyo lang kalimutang i-follow din ang aking Facebook page, no, Yusuf Yamato. So dadako na naman tayo po sa isa na naman pong napakagandang topic nga natin pong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito, no, sa man-made mountain na nabidyuhan talaga. Man-made mountain ay gawa po ng mga Hapon. Ginamit ang kanilang mga bihag, no, sa paggawa ng mga bundok na artipisyal, no, maliit, no. Makikita natin napakaganda ang pagkahugis, parang pyramid, no, parang Chocolate Hills lang. Pero ito po ay hindi natural kasi may mga sign na kasama sa ibaba sa creek, sa sapa. Napakaraming sign at higit sa lahat may kabli pa, no, na nakatali, no, na nakatali daw sa kwadradong parang simentong bato, no. Ayon po yan sa ating ka-TH natin pong nakachat. So yan po ay patunay na may sikreto, no, sa bundok na yan, dyan po sa man-made mountain na yan, no. Ang mga Japanese Imperial Army ay
gumawa sila ng maraming ganyan. Hindi lang yan. Sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no, Luzon at saka Visayas at saka Mindanao, ay mayroon po silang ginawa na mga man-made mountain. No? Minsan isa, may dalawa at may tatlo pa na nakalinya, mayroong naka-triangles at mayroong isa lang talaga. Ito ay example, itong kanyang video sa isa lang, no, na ginawa ng mga Hapon bilang tanda ito ng kayamanan. So, ayon sa ating ka-treasure hunter, ay daanan daw ito ng mga rebelde, no, sa kabundukan, kaya mahirap daw hukayin. Kaya mahirap mag-operate. At hindi natin alam, baka sa Mindanao ito, sa kalagitnaan ng kabundukan ng Mindanao, or sa Visayas ito. Kasi medyo mga Bisaya po ang mga salita ng ating pong ka-treasure hunter. At ito nga ay soldier, no? Ito pong ating ka-treasure hunter na mga treasure hunter din sila na mga sundalo, soldiers. So, ito ay isang napakagandang sign. At sasabihin natin kung ano ang sikreto nitong nag-iisang man-made mountain, no, na ganitong klase na patulis. Ang mga man-made mountain na nagsusulo, nag-iisa lang, ay may dalawang recovery operation. No? Ito ay ang sa gitna ng bundok, no, huhukayin. Yan po ang isang recovery operation, no? At yung karanasan natin sa Mindanao, yung man-made mountain na hinukay namin ay umabot ng halos 100 feet, no? Mahigit pa. Sapagkat nasa ilalim pa nung yung taas ng bundok, pumailalim pa kami. Hindi ko alam kung nahukay o nakuha yung mga kayamanan doon, kasi inalisan ko yun sapagkat critical area din. Kasama ko yung anak ng Hapon na may mapa at yung isang taga Davao. So umalis ako doon kaya hindi ko alam kung nadali nila yun. So ang recovery operation nga ay sa sentro, no, sa gitna ng bundok, pailalim, at may isa pa sa gilid. Pwedeng sa northeast, no, mula sa gitna, or sa east kung saan mayroong mga sign, no, na mga pagong sa gilid ng creek. Doon po ang posibleng recovery operations. Recovery operation yung pagkuha, no, paghugot ng Yamashita treasure sa mga ganitong klaseng sign markers. So sabi nga niya, sa creek daw, sa gitna ng creek ay may kable na napakalaki, no, malaki daw na kable na nakadugtong doon sa simentong kwadrado na dinadaluyan ng tubig, no? Maaring may Yamashita treasure yung kwadrado na semento na dinadaluyan mismo ng tubig. Lumabas na lang siguro ito sa tagal ng panahon, baka dati yan ay hindi nakikita, ngayon lang nakita, no? Kasi maliit lang itong creek, minsan walang tubig, minsan magkakaroon ng tubig kapag siguro malakas ang ulan ay may tubig. So posibleng yung creek na yan ay may karga din yung kwadradong parang simento na sinasabi niya. Nakadugtong daw doon ng kable. At doon sa gilid nga ng parang napakagandang bundok na yon ay posibleng may entrance doon, no, ng Yamashita treasure na inilagay doon, baka na itanil doon sa gilid, no? Kasi kung ako ang pasilipin doon, kapag ma-engineer mo sa isip mo, ay possible talaga na pwedeng gawa ng tunnel yun doon sa ilalim ng bundok na yun. Napakaganda gawa ng tunnel. Isa lang ang masasabi ko, na kapag mayroong ganong tunnel nga na nakatago doon,
sa gilid ng bundok na yun ay may makikita siyang heart shape, no? Hugis puso talaga pag may tunnel. Letter C, no? Hugis puso, magkakasama ang mga yan. Kapag creek naman, pagong at yung tinatawag na cross. Mga cross, no? Yung pong creek treasures or pagong creek treasures. Automatic sa gilid ng pagong, sa gilid ng pagong, sa gilid ng creek, or sa gitna ng creek. Sa lalim naman, walang nakakaalam sa lalim, no? Kahit na yung mga anak ng mga Japanese Imperial Army na nagsibalikan dito, walang nakakaalam sa lalim, no? Kahit na yung mga may hawak na mapa nangangapa sa lalim. So, diskubrihin ito, gamitan ng mga scanner na high-tech, yun ang pinakasusi. At higit sa lahat, yung hindi critical area, kasi sa mga ganitong klase na critical area, medyo nakakatakot nga naman mag-explore. Nakakatakot nga naman maghukay, no? Daanan niya ng mga masasama ang loob na tao, yung mga galit sa mundo, ay medyo mahirap, no? Yung mga kababayan nating Pilipino na nasa kagubatan nakatira, na galit sa tao dahil may sama ng loob, at doon dumadaan, critical area, mahirap nga mag-operate sa ganun. So hindi basta-basta. Sundot-sundot lang ang tawag doon kapag mga sundalo yung treasure hunter. Sundot-sundot lang. Medyo mahirap, kailangan talaga may bakho yun. Dahil ang pinatrabaho ng mga Hapon doon ay maraming bihag, no? Kasi ang style ng mga Hapon, pag nakabihag sila, iba yung nakikipagdigma, iba rin yung naguhukay, no? Hinati-hati nila yon. Kunwari may bihag sila na 300, no? O hinati-hati nila yung 300, tagi-100 yung mga naguhukay. Din may frontline pa sila na mga sundalo doon na nakikipaggira, yung iba ay nagbabaon. So yung nagsasabing wala daw malalim, puro mababaw, may malalim, may mababaw, no? Hindi pari-parihas ang Yamashita Treasure. Marami pong nagpapatunay niyan ng mga naka-recover, yung mga nakakuha na iba't iba ang lalim, hindi pari-parihas, no? Pero may mga copy, mayroong tinatawag na mga ilang treasure sites ang magkaparihas ang engineer na gumawa. So marami kasi sila, no? Sa Mindanao mahigit sa 200,000 na sundalong Hapon ang nagtago diyan, no? Zamboanga, no? Kasama na yung Basilan, pati ang Sabah, no? Diyan sa Surigao, North Cotabato, Marawi, no? Diyan sa Bukidnon, Surigao City, yan Davao City, napakaraming treasure dyan, mga ka-treasure hunter. At nandyan na nga yung mga Japanese na nagre-recover dyan ngayon. Ito pong JICA, no? Ay isa din yan sa mga nagpa-project ng Yamashita Treasure, no? Nakikipag sangguni sa atin pong pamahalaan. So mismo ang ating pamahalaan ay pumasok din sa ganyan, pero malalaking proyekto, no? Mga subway o mga ganyan nga, yung tunnel sa ilalim ng bundok sa Davao na ginagawa. Yan ay isang prospect ng mga anak ng Hapon na nagbalik dito, no? Na may mga kumpanya silang dala-dala para i-recover ang Yamashita Treasure sa iba't ibang lugar sa kabundukan po ng Mindanao, Visayas at maging sa Luzon, no? So malinaw po, no, na ito pong video niya ay totoong Yamashita Treasure ito na site, man-made, ginawa ito ng mga Hapon, no? Siguro ito na ang panahon, no, na mabuksan ang mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army, kasi papalapit na, no, yung Second World War, papalapit na ang Third World War. Nag-uusap na si Kishida sa United States, no, at itong Pilipinas, no, trilateral, no, meeting para sa digmaan sa Third World War.
At hindi natin mapipigilan ito sapagkat ito ay nakatatak sa mga kasulatan na mayroong mga digmaang mangyayari. So noong Second World War, bago pumutok yun, ay may virus din, no? Kagaya ng COVID. So bago ang pagkatapos ng virus ay susunod na yung Second World War. Din ngayon COVID, pagkatapos nito ay susunod na ang Third World War. At hindi natin alam kung anong klaseng gera ito. Pwedeng nuclear war, pwedeng man-to-man, hindi natin alam, no? So payo ko lang sa ating mga kababayan, no? Wala nang halaga ang kayamanan, pera, ginto pagdating sa gera. Saan ka bibili? Kahit may pera ka, wala kang mabibilhan sa palengke, wala kang mabilhang bigas, no? Mas advantage yung may lupa, may sakahan, kasi makakapagtanim kayo ng mga palay, mais, kamote, saging na inyo pong gustong pagkuhanan ng pagkain. So sa gera, no, sa World War, ay mahirapan yung mga may pira kasi umaasa lang naman sila sa pagbili ng kanila pong mga hawak na pira. Paano kung walang mabili? Kasi sirado lahat ng tindahan. Di gutom ang mga nasa syudad. Ang advantage yung mga nasa bundok. Kaya ang tunay na kayamanan itong lupa. Lupa talaga kasi may sakahan ka, pwedeng mapagkuhanan ng pagkain. Yun ang totoong treasure, yung lupa, no, na mapagtaniman ng mga bungang makakain, mga isda, no, na mapaghulihan yung sapa, no, na mayroong makukuhang mga pagkain. Yun ang treasure talaga na pwedeng mapakinabangan sa oras ng kagipitan, no, sa mga giyera, no, sa panahon ng kagipitan. So ito po, sana po ay nagkaroon tayo ng kaunting kaalaman tungkol po dito sa mga man-made mountain na ganito, no. Atin pong ipapakita sa inyo ang video ni Ka-Treasure Hunter, no, na nabidyohan niya ang isang bundok na napakaganda na man-made. No, man-made, may magko-question na naman paano nasabing man-made, kasi may mga kasamang mga simentong, may mga nakaukit, may kable pa, may mga sign markers ng Yamashita Treasure. Period. Yan lang po para sa mga bashers. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no. Sa nagkagusto sa atin pong video, paki-share, no, paki-like, no. At huwag niyong kalimutang i-follow ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. Thank you very much. Ito ang palibot niyo guys. Para makita sa kuan. Ito makita tong kuan ba? Galing ya lang ito kay kadang lino mala sa una. Na naman. Na dul anak ya ra gitu ketika anak. Hindi na makali namin pa ko ng water pagdamog pa. Yung pa namin kung banag. Nagamit to ng water pump din ni Day. Bago na yung mga batuhan ni kani. Kani bago na ni. Bago na yung mga batuhan ni. Taas lagi kini kable lagi. Kasi iyan na sa insik na may insik sa una di ani. Nakon sa main check din ni. Diagian siguro ni sa